Nagpapausok po kami para pantaboy sa mga lamok. Magandang hapon po sa ating lahat at nandito uli tayo sa aming munting babuyan upang tingnan ang ating inahin na si Nonay. Hello po sa inyong lahat na walang sawang nakasubaybay sa aking mga videos. Welcome at maraming salamat din po sa mga bagong manunood. Sa uulitin, maraming salamat po sa inyong lahat. Today's episode ay ang ika-114 days na pagbubuntis ng aming inahin. Nag-e-expect po kami na ngayong araw ay mag-labor at manganak siya. Katatapos lang niyang kumain, pinapaliguan at nililinas ang kanyang kulungan. May pamumulaman sa kanyang ari at medyo lumaki kumpara sa mga nagdaang mga araw. Pero hindi pa talaga siya manganak ngayon. Minsan kapag humiga na siya ay kinakapan namin ang kanyang tiyan at malalakas naman na gumagalaw ang mga piglet sa loob. Hindi pa naman kami nababahala kung hindi ngayong araw siya manganak. Dahil ang 114 days ay ang average number of days lamang na sila ay manganak. May nalalabing 5 araw pa o hanggang 119 days para ilabas ang mga piglets. Kailan naman nating masasabing delayed na o overdue? Masasabi nating overdue na kapag lagpas na ng 119 days. Minsan may manganak pa ng 120 days o higit pa ng normal, depende rin po sa baboy, pero ibang usapan na po yun, siguro may interventions na kaming gawin bago sasapit na mag-overdue ang alaga. Sa ngayon ay focus lang muna kami hanggang 3 o 4 na araw pa na mag-labor. Pero dahil may halong kaba at excitement tayo sa paglabas ng mga piglets, minsan ay may ginagawa na ang ibang mga nag-aalaga na puwersahin na mag-labor o forced labor ang inahin. Hindi na po pinapaabot ng 119 days basta nasa span ng 109 days to 119 days. Nagbibigay na sila ng gamot tulad ng Lutolize o kaparehang gamot para manganak agad katulad ng ginagawa ng mga malalaking farms para sabay-sabay manganak at madali ang pag-manage. Hanggat hindi pa nanganak ay hindi po tayo magiging kampante dahil matagal din tayong naghintay sa araw na ito. Sadyang ganito talaga parte na po ito ng ating pag-aalaga. Minsan advance o delay manganak, let's hope for the best ika nga. Basta ginawa natin ang lahat para maging malusog ang inahin, hindi siya na-stress at kapag kinakapa ang tiyan ay may gumagalaw sa loob ay walang dapat ikabahala. Kapag umabot po ito ng 118 days at di pa rin mag-labor ay may gagawin na kami sa kanya. Kapareho ng isang inahin dito sa kanyang 4th parity na kinailangan na i-induce. Sa ngayon ay okay pa naman sa ika-114 days at hihintayin na lang ng ilang araw para mag-labor ng normal. Naghihintay pa po kami ng ibang mga signs. Kung mapapansin ang panggatasan ay laylay na pero hindi pa gaano namuo ang mga teats at wala pang gatas na lumalabas. Gayunpaman ay ang mga pagbabago sa kanilang katawan ay mabilis lang. May pagkakataon na wala pa halimbawa sa umaga pero ilang oras lang ay biglang nagbago na. Kita niyo po active pa si Nonay, nanghihingi pa ng pagkain dahil nasa 250 grams na lang ang ibinigay. Busog na ang mga makukulit. Mga anak po ito ni Rasa, yung isang inahin, 9 piglets po sila at naibenta na po ang 5.
Naghihintay pa talaga baka dagdagan ng pagkain basta nandito pa kami ay nag-aabang siya. Ang kagandahan ni Nunay ay hindi siya maingay kung nanghihingi ng pagkain tahimik lang. Hindi katulad nitong isa. Kumakain pa si Rasa. Nasa 18 days pa nang siya ay mabulugan. Siya po ang pinagwalayan ng mga piglets at 5 araw naman sa paghiwalay ay muling nabulugan sa kanyang pang 6th parity. Iwan ko na po sila para makapagpahinga na rin. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong oras sa panunood. Happy farming po mga kaibigan!